Hello guys, nandito na naman ako. Siyempre, good morning muna rito at good evening dyan. Ito guys, pag-usapan lang natin, medyo itong mga nangyayari sa ating mga kabataan dyan sa Pilipinas, at itong mga nagiging kriminal, talagang mga bata. Alam nyo guys, sa totoo lang, noon pa man, may mga nangyayari namang ganyan. Sapagkat nung high school ako, nangyayari din sa amin mga ganyan. Rambulan, saksakan, no? Kaya lang ngayon, pabata nga ng pabata, mga elementary na, no? Tapos at least nung panahon namin, mga high school kami noon. Pero ngayon, elementary na di ba? Tapos, yan na nga, talagang parang normal na rin sa kanila ang pumatay. What the heck? Ngayon guys, eto, ano ba, bakit ba ito nangyayari? Alam nyo guys, malaki kasi ang malaki ang impluwensya sa mga batang ito aside from mga social media. Anyway, nung mga panahon na high school ako, wala namang social media, no? Kaya hindi na, marami rin pangyayaring ganito siguro. Kaya lang, syempre, hindi na media or dahil nga walang namang social media. Pero ngayon kasi, may social media, so lahat lumalabas, no? Now, ang malaking impluwensya kasi guys itong mga nangyayari sa kanilang paligid, sa politika, sa eskwela, no? Guys, sa totoo lang lumala ang ganitong mga pag-uugali ng ating mga kabataan nung makita nila na mukhang ang pagpatay ay normal na. Di ba ga? Yan ang totoo. Bakit? Yan ang ipinakita ipinakita ni Fentaboy nung panahon niya na normal lang ang pumatay, no? Na ang buhay parang dalwasing ko lang, 'di ba? Pag adik ka o kahit hindi ka nga adik, pag napagkamalan ka, pag trip ka ng pulis, papatayin ka, 'di ba? So ito ang laman ng balita, ito ang nakikita ng mga kabataan. Tapos si Inday Sayad, makikita mo yung anak, barubal, magmumura, magsasalita, papatay, 'di ba ga? So nagiging normal. So ito ay hindi natin maialis, may impluwensya. May kinalaman ito sa mga naging demeanor at behavior nitong mga kabataan natin ngayon, Dahil nga sa mga hindi lang si Inday Sayad, yung kanyang mga alipores, naging mga violente, mga normal na magyabang. For example, si Kambing Nana, di ba ga senador ka tapos hahamunin mo si Kiko Pangilinan? Di ba? Napaka-unparliamentary, napaka-unprofessional ng iyong mga aksyon. Pinapakita mo sa harap ng camera, di ba? Na nagyayabang ka. Tapos eto si Senator Esprigitik, pinabayaang makatakas nitong kriminal. Talagang pinatakas nitong si senador natin si Antipetra. Kasama na naman si Kambing Nana na napakayabang na. So nagiging normal. Tapos ngayon si Kambing Nana magbibida-bida, kunwari mo ay nagmamalasakit, paano ka magmamalasakit? Ikaw nga yung nagpapakita na hindi ka naman talaga nagmamalasakit, na ikaw pa nga ang kumukonsinti. Katunayan, di ba ga? Konsinting-konsinti nila itong si Fentaboy, itong si Inday Sayad na mga gumawa ng EJK, lalo na si Fentaboy, ipinaglalaban nila na kriminal, pumatay ng napakaraming tao, nag-utos sa pagpatay ng napakaraming mga suspect sa drugs. Hindi lang yun pati mga kabataan nadamay. So naging normal ito. Ngayon, makikita mo sa TV, makikita mo ang pagkilos ng mga alipores ni Inday Sayad. Lahat ay barumbado. Lahat ay magbabanta ng pagpatay sa comment section. Nagpagbabantaan ka, papatayin ka, di ba? Kumbaga napakaraming mga pagbabanta nila na napaka-violente. Napaka-violente nitong mga ito. So, yan ang nakikita ng ating mga bata ngayon. At ito pang si Inday Sayad, talagang may sayad. Ito, panoorin natin. 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Oh, kita nyo, di ba? Vice Presidente ba yan? O, di ba? Kita mo ang mga tinuturo sa elementary na nga lang yung pinuntahan niya. Isipin mo, musmus yung mga pag-iisip ng mga bata yon. Kita mo ang ginagawa niya? Kita mo ang tinuturo?
Yan ba ay, mga didilis, yan ba ay nasa normal na pag-iisip? Di ba? Wala na sa katinuan si Inday Sayad. Bagamat yung sinabi niya masamang damo, matagal mamatay. Kaya nga si Fentaboy buhay pa ngayon eh. Yung tatay niya buhay na buhay pa kasi masamang damo. Yun ang totoo. Di ba? Sasabihin mo pa si BBM, mas matanda yung tatay mo eh. Di mas masamang damo yun. Tatanga-tanga ka na namang Inday Sayad ka. Pero seriously guys alam nyo, pansin nyo ba kahit itong mga didilis, ang mga magulang nito ay Diyos ko po, Rudy. Di ba ga? Kaya malamang-lamang yung magulang ng dalawang batang siraulo na maril, malamang didilis ang magulang nun eh. Di ba? Bakit? Ang mga didilis, kinukonsinti nila yan. Okay lang sa kanila yan. Okay lang sa kanila na mambarumbado. Okay lang na manakit yung kanilang mga anak. Di ba? Okay nga sa kanilang manakit sila basta sa pakikipaglaban sa politika eh. Nang dahil lang sa kay Sayad, di ba? So, napakalaking impluwensya ng nakikita ng mga kabataan sa ating politiko lalo na dito sa magkakapatid na may Sayad. Isipin mo, kitang-kita si Pulong kung paano sinasaksak itong anong pangalan nun, yung bugaw. Di ba? Kung paano sinasaksak na may hawak na kutsilyo, bagamat yung puluhan ng hawak, sinasaksak niya, inaambaan talaga. So, ganyang katarantado, tapos kung makapagsalita, di ba ga? Si Barbie Baste, tingnan nyo naman, no? Talagang palong-palo. Napakayabang. Normal na sa kanya na murahin ng presidente, murahin ng kung sino, di ba ga? Oh, mayor yan mayor Mayor ng Davao City, siraulo. So yan ang ipinapakita nito mga ito. Kaya itong mga ngayon, tayo ba ipapayag na maupo ang mga ito? Ay Diyos ko po, Rudy. Ano na ang mangyayari? Ano na ang mangyayari sa moral ng ating mga kabataan? Kung itong mga ito ang magiging leader, ay Diyos ko po, Rudy, salamat na lang sa Diyos. Talagang si Inday Sayad, hindi na yan magiging presidente. Kahit pag ikot-ikutin nyo pa, kahit ba anong gawin ninyong mga naratibo at mga propaganda ng mga didilis, wala nang pag-asa si Sayad. Itagaan nyo sa bato yan. Sabihin nyo sa akin, magkita-kita tayo sa 2028, then go! Tingnan natin. So wala nang pag-asa. So guys, isa sa may mga malaking kasalanan talaga rito kung bakit naging ganito ang sistema ng ating ang tawag dito, sistema ng ating mga community at mga pananaw ng mga kabataan. Nagsimula yan dahil sa kawalang hiya nito ni Fentaboy na pinakita niya na ang pagpatay ay normal. Ginawa niyang normal na ang pumatay ng tao. O di ba ga? Kaya nakakalungkot dahil maraming kabataan ng na-impluwensya ng pamilyang ito. Pamilyang may Sayad. Tapos yung mga magulang ng mga kabataan niya kinukonsinti pa, parang natutuwa pa sila. Ang importante sa kanila, nakasuporta sila sa mga may Sayad siblings. Diba? At kay Fentaboy. What the heck? Ay, nako. So, kambing nana, wag ka nang magbida-bida. Namo, nagpapanggap ka pang nagmamalasakit ka. Hindi mo nga mapagmalasakitan yung mga biktima ng EJK. Tapos kunwari nagmamalasakit ka, nagbida-bida kang hinayupa ka. Diba ka? So, yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may Sayad dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood. Bye!